Ang una kong gagawin pagkalabas ko ng kulungan, agad niya itong sinunggaban ang kanyang kasintahan. Muntik na akong mamatay sa pagpipigil, umalis ka na. Maligo ka na. Siya si Laolio. Dumating na si Sanmei. Kakapalat lang ng bedsheet. Sinira mo na naman. Ikaw. Diretsahang lalabanan ng bunso ang pang-anim. Pero hindi naman talaga siya kalaban nito. Mahigpit siyang sinakal ng lalaki. Halos mawalan na siya ng hininga. Samantalang ang pang-anim ay nakasimangot. Malinaw na binabantaan niya ang bunso, para hindi na ito muling lumapit sa babae. Gumising ka. Sumigaw ang kasintahan niya. Doon lang binitawan ng lalaki ang pagkakahawak. Pagkakita ni bunso, agad itong tumayo at sisigat sana. Pero tinulak siya ng kasintahan at napahiga sa kama. Buntis ako. Pagkarinig ni bunso, tinitigan niya silang dalawa. Pagkatapos ay galit na binasag ang lampshade. Para sa'yo kaya ako napunta sa kulungan, dahil sa away ko sa kanya. Gusto ko lang naman mag-asawa at magkaanak. Masama bang magkaroon ng pamilya at mapagtataguan? Bakit mo iniisip na hindi ko kaya iyan? Anong kaya mong ibigay na hindi ko kayang ibigay? Natigilan si Sanemi sa sinabi ng kasintahan. Matagal siyang nag-isip at hindi alam kung paano sisigot. Pagkatapos ay may inilabas si Rocco na isang tambak na pera. Walang pag-aalinlangang ibinigay sa bunso niyang kapatid. Para bang ipinapahayag niya rito, ang mga bagay na meron siya ay wala sa bunso niyang kapatid. Pag-uwi galing sa kasintahan, may dumating na trabaho sa punerarya kung saan siya nagtatrabaho. Abala siya sa pag-aayos ng bangkay, ngunit hindi niya napansin ang isang batang babae na nagtatago sa loob ng aparador. Huwag mong gagalawin ang lola ko. Huwag mong hawakan ang lola ko. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang lola ko. Huwag mong hawakan. Ay nalalayan palabas ng kwarto ang bata. Si Sanmei naman ay patuloy na maingat na inaayos ang ayos ng matanda, at sinuot sa huli ang mga sapatos na may berda. Pagkatapos ng trabaho niya ngayong araw ay handa na siyang umalis. Ngunit biglang napansin ng pamilya na nawawala ang isang singsing sa kamay ng matanda. Hintayin mo nga ang bunso. Teka. Naaalala ko, may singsing na ginto ang nanay mo. Pamana pa sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Pati gamit ng patay ninanakaw mo pa. Hindi ka ba natatakot sa karma? Anong ibig mong sabihin? Anong ninanakaw ko? Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Bakit ko naman magnanakaw ang gamit mo? Kanina pa ako mainit ang ulo. Tapos itong babaeng ito, nagsisinungaling pa. Kaya naman nagtanggal na lang si Sanemi ng damit sa harap ng lahat. Isa-isa niyang hinuhubad ang mga damit niya. Sige, halughugin mo ako. Sige, halughugin mo ako. Halughugin mo, bastos. Huwag kang tatakas. Pagkatapos ay inilagay ang matanda sa kabaong. Ang masunerang anak ay lumuhad sa harapan at umiyak ng mapait. Ang babae kanina ay nakaupo sa sulok. Ang lola mo ay nasa loob ng malaking kaong iyon. Tahimik na nanonood sina Xiaowen at ang pinsan niya sa harap ng bintana. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ngunit ang pinsan niya ay parang nakakaalam na. Dadalhin siya sa crematorium. Susunugin hanggang sa maging abo. Ililibing sa hukay. Kalokohan, pupunitin ko ang bibig mo. Patay na siya. Hindi mo na siya makikita pa. Magsasalita ka pa. Sinuntok ni Xiaowen ang pinsan niya at natambay ito. Pagkatapos ay tumalon siya palabas ng bintana. Hinabol niya ang mga taong umaalis. Pagkatapos, pumunta ang bunso sa kanyang ama, at kinuha ang titulo ng lupa na matagal na niyang hinihintay. Nang panahong iyon, para maipasa ang minanang kasanayan, ginamit ng ama ang lupa bilang pang-akit, at sinabi sa bunso na kung magiging maayos ang paggawa nito sa trabaho, ibibigay niya ang bahay. Para sa lupa, lagi na lang pinipilit ng bunso ang trabahong ito, para lang makuha ang titulo at may kasal sa kasintahan. Hindi ko inaasahan na siya pa ang unang nagtaksil, lalo pang nagalit si ikatlong kapatid. Tapos bigla na lang sumulpot si Xiaowen. Ikaw ang huling nakakita sa lola ko. Saan mo dinala ang lola ko? Baliw ka na ba? Saan mo dinala ang lola ko? Sige na nga, saan nila dinala ang lola ko? Sa crematorium. Saan? Iniisip ni Xiaowen na si tita ang nagdala sa lola niya. Sinundo na siya ng tito niya pero ayaw pa rin niyang sumama. Tapos ang tiyahin naman niya ay panay ang tawag sa labas. Baka malate na tayo sa eroplano. Alam ko. Anong magagawa ko kung ayaw niyang lumabas? Sinasabi ko sa iyo, kapag naantala ang mga gagawin ng anak ko, hindi kita patatawarin. Bilis, huwag ka nang sumigaw, mag-iisip ako ng paraan. Kumuha ng pera ang tito ko.
Gusto niyang tulungan ni Ate Tree na alagaan si Xiaowen ng ilang araw. Kahit ayaw ni Ate Tree, pero ang matabang lalaki sa gilid ay naningkit ang mga mata dahil sa pera. Tinanggap niya agad ang trabaho. Kaya pansamantala, naiwan si Xiaowen doon. Nagluto si mataba ng pansit para kay Xiaowen. Tingnan mo si Xiaowen, ang bilis kumain. Napakuryoso naman ng mataba. Ilang araw na kaya siyang hindi kumakain. Hindi ka ba inaalagaan ng mga magulang mo? Wala na akong magulang. Kaya pala, matagal na palang namatay ang mga magulang ni Xiaowen. Lagi siyang nakikitira sa kanyang lola. Tapos ngayon, wala na rin ang lola niya. Habang natutulog sa gabi, biglang nakaramdam ng alat sa bibig si Bunso. Pagbangon niya, sa kanya lang nalaman na nabasa ni Xiaowen ang kama. Ihi ba yan ng kambing? Ang baho naman. Kung iihi ka, sa banyo ka pumunta. Banyo. Palikuran. Ang lola mo ang nagturo sa'yo ng napakaraming bagay, hindi mo ba alam to? Matagal na akong hindi naiihi sa kama. Natatakot akong pumunta sa banyo ninyo. Anong nakakatakot sa banyo? May 2 papel na tao pala sa banyo kaya siya natatakot. Kinabukasan, nang pupunta na ang bunso para ilipat ang titulo ng bahay, nawala ito. Bigla niyang naalala na nilaban niya ang kumot at nakatupi pala roon ang titulo. Nasira na ang titulo dahil sa pagkalaba. Wala siyang nagawa kaya dinala niya ang kanyang ama para magpariso. Pero ang pagriso ng titulo ng bahay ay aabot ng 1 buwan. Nabigo ang plano nilang ibenta ang bahay. Tumawag ulit si Mataba. Narinig ng matanda ang sinabi ni Bunso na isasara na ang funeral parlor. Ibinigay ko sa iyo ang bahay para magnegosyo ka. Pag isinara mo yan, hindi kita mapapatawad. Hay naku. Bunso. Pinagmamasdan kita. Pagdating sa lobby ng ospital, nakita niya agad si Xiaowen. Si Xiaowen ay ganoon pa rin gaya ng mga nakaraang araw. Ang bibig ay puro paghahanap sa lola. Naiinis na si ikatlong kapatid. Nang panahong iyon ay may itinigil na kama. Ilang tauhan ng mga kumpanyang panglibing ang nagsilapit. Kasama na roon ang Mataba. Pero ang ginawa nila ay lubos na ikinaiinis ng mga kamag-anak. Nasa pinto pa lang kayo. Hindi pa nga namamatay ang anak ko. Kakaproklama lang ng doktor na patay na siya. Sumugod na kayo agad na parang mga aso. Wala ba kayong mga anak? Magpakatao naman kayo. Para makuha ang kontratang ito, may naisip si Sanmei. Iniharap niya si Xiaowen sa mga kamag-anak ng namatay. Ito ang anak ko. Iniwan ako ng asawa ko dahil mahirap daw ako. Tumakas siya kasama ang isang may-ari ng baby shop. Kaya napilitan akong sumama sa anak ko para magtrabaho. Kung maniniwala ka sa akin, ipagkatiwala mo sa akin ang pag-asikaso sa anak ko. Hindi ko ito ginagawa para kumita. Ginagawa ko lang ito para sa anak ko, para magkaroon siya ng mabuting karma. Naantig ang kalaban sa sinabi ni Bunso. Naroon sila sa punerarya kinaumagahan din. May nakita silang nagbubuhat ng kabaong. Naalala bigla ni Xiaowen ang sinabi ng pinsan niya noon. Ganoon kalaking kahon ang pinaglagyan kay Lola. Kaya naman dali-dali siyang pumasok sa loob ng punerarya. Tumayo ka na. Nasaan ang lola ko? Ang lola ko ay nasa loob ng malaking kaong ito. Anong ginagawa ninyo? Paano napasok ang isang bata rito? Hindi ba inyo ang batang ito? Sinunog ba ninyo ang lola ko? Dahil sa ginawa ni Xiaowen, nawalan si Sanmei ng ilang daang piso. Pagkalabas niya ay hinanap niya si Xiaowen para mag-higanti. Ikaw ba ay ipinadala ng langit para sirain ako? Wala ka bang sa tingin na sapat na ang kamalasan ko? Suntukin mo na lang ako at patayin. Wala na rin naman akong gana pang mabuhay. Suntukin mo na. Akala ko nasa malaking kahon ang lola. Dahil sa kawalan ng magagawa, kinausap din ni ikatlong kapatid si Xiaowen. Nakita mo ba? Nakita mo ba yung usok? Nasunog ang lola mo. Naging usok na siya. Lumipad na paitaas. Nawala na. Parang bula. Hindi na natin siya makikita pa. Naiintindihan mo ba? Gets mo ba? Pagkatapos ng lahat, pag-uwi ko, dinala na ni ikatlong kapatid ang urn na nagkakahalaga ng 40,000 pesos na pinagawa niya para sa kliyente. Pagkakita kay Xiaowen sa urn, nagsalita ulit siya. Umalis na siya. Susunugin din ba ang batang ito hanggang sa maging abo? Oo. Katulad din siya ng lola niya. Magiging bituin na rin siya. Kinagabihan, nakita ni ikatlong kapatid si Xiaowen na nakaupo mag-isa sa bakuran. Paulit-ulit na pinapakinggan ang voice message ng lola niya mula sa kanyang relo. Umuwi ka na agad. Mag-ingat ka sa pagmamaneho.
Naniwala talaga siya sa kanila. Akala niya talaga naging bituin na sa langit ang lola niya. Kinaumagahan, napatigil si ikatlong kapatid nang makita niyang nagpipinta si Xiaowen sa urn. Anong ginagawa mo? Sinundan ko lang ang sinabi mo. Dali-dali niyang pinunasan, pero hindi niya maalis. Tumawag siya sa pabrika para mapagawa agad ulit, pero sabi ng pabrika, isang araw pa ang gagawin kahit papaano. Bukas na ang libing ng kliyente, wala na siyang oras. Kinabukasan, nakita niya ang sira-sirang urn. Nawalan na siya ng pag-asa. Nakatingin ka, dilat na dilat ang mga mata mo. Tingnan mo kung paano ako pinatay. Dahan-dahan lang siyang lumapit sa mga kliyente, at naghihintay na murahin ng husto, ang anak kong babae. Gustong magpakita ng pakikiramay sa mga kaedad niya. Tingnan nyo na lang. Ngunit ang mga kliyente, nang makita ang urn na ganoon, ay hindi nagalit gaya ng inaasahan. Sa halip ay yumuko sila sa kanya, halata ang inyong pagsisikap. Ang aming anak na babae. Mahilig siyang magpinta. Di inaasahan, naging pagpapala pa. Ang likha ni Xiaowen ay nagustuhan na ng kliyente. Nakakuha pa siya ng dagdag na kita dahil sa urn na iyon. Para mabiligan si Xiaowen, bumili sila ng maraming merienda. Habang kumakain, napansin ni Bunso ang kakaiba. Ano ito? Hindi ito dapat kainin. Nilunok ni Xiaowen ang bilog na bagay. Dali-dali nilang dinala si Xiaowen sa ospital. Mabuti na lang at hindi naman malaki ang bilog na bagay. Sabi ng doktor, dapat daw mailabas iyon sa pamamagitan ng pagdumi. Simula noon, araw-araw silang nagbabantay sa pintuan ng banyo ni Xiaowen. May dalang mga chopstick at maingat na hinanap ito. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay nakuha rin ang bola. Ngunit bigla namang tumawag kay Sanmei. Si Tio Xiaowen daw ay umuwi na. Kaya naman ipinauwi na rin ni Sanmei si Xiaowen. Ngunit pagkapasok pa lang niya ay narinig na niya ang masakit na salita ng tiyahin ni Xiaowen. Kung may problema, ay transfer mo na lang sa akin ang pera sa cellphone, wala akong natanggap na kahit piso mula sa nanay mo. Bakit ko naman kailangang buhayin ang batang ito? Kung gusto mo siyang buhayin, dalhin mo siya sa inyong probinsya sa Sichuan at doon mo siya alagaan. Pinagdadamot ninyo pa ako sa pag-aalaga sa kanya. Bakit naman niya ako kailangang buhayin? Nagbibiro ka ba? Hindi ka naman kumikita. Napapagod na ako. Bakit ka pa bumalik? Pwede bang maging mabait ka naman sa bata? Kung gusto mo siyang maging mabuti sa kanya, alagaan mo siya. Umalis ka na. Huwag mong marumihan ang sahig ko. Anong sinasabi mo? Aba, nang iinsulto ka pa. Tinatanong kita, anong sinasabi mo? Bastos ka. Alam mo ba yun? Insultuhan mo pa ako, tatawag na ako ng pulis. Anong sinasabi mo? Isasampal kita. Umalis ka nga. Wala kang modo. Tatawag na ako ng pulis. Nag-away ng malakas si Sanmei at sila. Halata na mayroon na silang pagmamahalan ni Xiaowen dahil sa mga araw na magkasama sila. Tinatanong ng tito si Xiaowen kung gusto niyang manatili rito o sumama kay Sanmei. Walang pag-aalinlangan na sumama si Xiaowen kay Sanmei. At sa ganoon, isinama na naman nila si Xiaowen pauwi. Galit na galit ang matabang lalaki. Sa tingin niya ay dapat humingi ng pera si Sanmei sa kanila. Pagkadating pa lang sa may pintuan ng tindahan, nakita na ni Sanmei na kanina pa pala naghihintay ang ama niya roon. Galit na galit ang ama niya dahil sa ginawa ni Xiaowen sa funeral home. Iniabot ni Sanmei ang ulo niya para makipagbati sa ama. Ngunit biglang sumulpot si Xiaowen. Ako hindi ko kaya siyang saktan, kuya. Huwag mong kalimutan na nasa probasayon ka pa. Gusto mo pa ba talaga ang bahay na ito? O siya? Isang taon na niya akong tinatakot gamit ang lumang bahay na iyan. Hindi naman niya talaga balak ibigay sa akin. Manahimik ka nga. Ayaw pumayag ni Bunso. Matagal na siyang pinipigilan ng aming ama gamit ang bahay na ito. Ang bahay na ito ay akin nang binili. Hindi mo kayang bilhin. Magkano ang alok mo? 30,000 piso. 50,000 piso hoy. 1,000,000 piso, sira ulo ka ba? Pangatlong anak, 30 araw. Kukunin ko ang 30,000 piso. Kung hindi, lumayas ka na rito. Tay. Nakita na naman niya ang balita ng kasal ng ex-girlfriend niya kagabi. Sunod-sunod ang mga problema. Lubhang bumagsak ang kanyang kalooban. At lahat ng ito ay nakita ni Xiaowen. Para kumita ang bunso niyang kapatid. Kinabukasan ay naghanap siya ng kliyente. Gusto kong magpaayos ng libing. Para kanino? Para sa akin. Nang marinig ng nakikipag-usap niya na para sa sarili nitong libing,
Agad na nagalit ang bunso niyang kapatid. Akala nito'y sinasabihan siya nito, ngunit hindi inaasahan na nagbigay agad ng presyo ang matanda. 30,000 piso ang ibibigay ko. Kung kaya ninyong gawin, babayaran ko agad ang deposito. Nang marinig ang 300,000 na malaking halaga, agad na sumunod ang matabang lalaki at tinanggap ang trabaho. Ngunit kung totoo nga ba o hindi ang ganitong kalokohang libing ay hindi pa alam. Ngunit dahil nagbayad na ang matanda ng deposito, sina ikatlong kapatid ay kailangan ding ituloy ang trabaho. Kanya-kanyang kilos sila. Hinanap ng matabang lalaki ang mga artista para sa seremonya ng pagluluksa. Si Baizu naman ang namamahala sa mga kasuotan at sa lugar. Di nagtagal, ayon sa kahilingan ng matanda, nagsagawa sila ng isang seremonya ng paglilibing para sa emperador. Ngunit habang malapit nang matapos ang seremonya, may biglang sumugod. Naniwala ako sa'yo. Napahiya mo ang angkan natin, mga Leo. Sino si Mo Senmei? Sino? Siya iyon. Pagdating ng pamilya ng matanda, sasaktan na nila agad si Sanmei. Nagkagulo agad ang dalawang grupo. Sa gitna ng kaguluhan, nabali ang sibat ni Xiaowen. Naaresto rin silang lahat at dinala sa istasyon ng pulis. Dahil hindi naman gaanong kalaki ang nangyari, pinapirmahan lang sila ng pulis at pinalaya na. Pero ang matandang lalaki sa labas ay naghihintay pa rin sa kanila. Teka lang, pangatlo. Iniisip ba ninyo na hindi ako seryoso? Busog lang. Noong nakaraang taon, nabuwag ang bahay. Nakatanggap ako ng pera sa demolisyon. Simula noon, wala pa yatang katahimikan sa bahay na ito. Kaya, humanap ka na lang ng dahilan para maubos ang pera. Nilapitan ako ni Xiaowen nung araw na iyon, para tulungan siyang kunin ang perang naiwan ng lola niya. Sabi niya, may problema ka raw. At tutulungan mo siyang maalis ang mga problema mo. Ayon kay Xiaowen, mula ngayon, sasama na siya sa'yo. Gusto ko talaga kayong tulungan. Ang lahat pala ng ginawa ng matanda ay para kay Xiaowen. Pag-uwi, nalaman ng tatay ang ginawa ng bunso naming kapatid, nagbigay ng libing sa buhay. At dahil sa galit, sinira niya ang tindahan. Pagsapit ng katapusan ng buwan, mag-impake ka na at lumipat na tayo ng bahay. Lolo, hamapan na po kayo. Magbabago na po kami, pangako po. Ano pa ba ang kailangan kong baguhin? Saan ba ako magbabago? Ano man ang gawin ko sa paningin niya ay mali. Paano pa ako magbabago? Noong bata pa ako, gusto kong manood ng karton. Ayaw kong sumama sa kanya sa burol. Binugbog niya ako. Sinabihan ako ng iba na kumakain ako ng laman ng patay. Nakipag-away ako sa iba. Ano ang ginagawa niya? Nasa taas siya, nagmamasid. Wala siyang ginawa, umikot lang at umalis. Ikatlong anak. Tay, may itatanong lang po ako. Alam ko kung gusto ninyo si kuya. Siya po ang tunay ninyong anak. Ganito na lang po kaya, patayin ninyo na lang po ako. Pagbaba ko, papalitan ko siya. Papalitan ko siya para makasama ka. Ikatlong anak na babae. Mula noon, tuluyan nang nag-away ang mag-ama. Nang gabi ay kinumpunin niya ang sirang sibat ni Xiaowen. Pero nasira rin ang relo sa pag-aaway. Pumayag ang ikatlong kapatid na babae na ayusin ito. Kaya pansamantala, gumuhit muna siya para sa kanya gamit ang panulat. Nang araw na iyon, dumating ang tiyuhin ni Xiaowen. Ang pinag-uusapan ay ang pagpapaampon kay Xiaowen ng bunso. Ikaw na ang mag-ampon sa kanya. Sa mga panahong ito na magkasama sila, ang bunso ay mayroon na palang pagmamahal kay Xiaowen. At gusto na rin siyang ampunin. Pero ang sinabi ng mga tauhan, ang bunso ay hindi pa kasal, kaya hindi siya kwalipikado. Lumingon siya kay Xiaowen na nakaupo sa gilid. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kaya nang gabing iyon, nagdesisyon siya. Kumatok sa pinto ni Biyernes. O kaya naman tayong dalawa, ikaw na ang maghugas. Anong oras ka ba dumating? Dahil nagkita na rin naman tayo. Sabihin na natin ang totoo. Nagpakasal na kami. Hindi ko inaasahan na nauna na pala ang matabang lalaki. Wala siyang nagawa kundi irehistro si Xiaowen sa pangalan ng matabang lalaki at ni Baekzong. Di nagtagal, binilhan ni Sanmei si Xiaowen ng bagong relo. Pero hindi pala relo ang gusto ni Xiaowen. Nariyan ba ang boses ni Lola? Ang boses ng lola mo ay nasa lumang relo mo. Hindi na ba maayos ang lumang relo? Hindi ko na maririnig ang boses ni Lola, di ba? Sino si kuya? Si Son Wukong. Tapos na yun, di ba? Mag-aantra lang ako ng
babalik na ang boses ng lola mo, di ba? Nakahanap na ng bagong bahay si Bunso, at balak nang lumipat kasama si Xiaowen. Pero habang naghahanda na siyang lumipat, bigla na lang dumating ang ex-girlfriend ko. Sabi ng ex-girlfriend ko, na aksidente at namatay daw ang boyfriend niya. Wala na raw siyang pera para sa burol ng boyfriend niya, kaya naisipan niyang humingi ng tulong kay Inem. May pride naman si Inem. Pinaalis niya agad ito, pero nakita pala siya ni Cohen na pauwi na. Alam ko kung sino ka. Huwag kang magbiro. Ikaw yung nasa cellphone ni Kuya. Iiyak si Kuya kapag nakita niya ang picture mo. Huwag kang magbiro, umalis ka na. Isang matinding kalungkutan ang sumabog sa puso ng kasintahan nang marinig niya iyon. Alam niyang napakalaki na ng pagkukulang niya kay Kuya. Kaya naman dali-dali siyang bumalik para humingi ng tawad. Mali ang ginawa ko sa relasyon namin. Aaminin ko, kami ang may kasalanan kung bakit ka nasaktan. Kayo pa. Matagal na kitang nakalimutan. Umalis ka na. Ako na ang humihingi ng tawad para kay Laulio. Kuya, pasensya na. Tumayo ka na. Masama sa anak mo yan. Pwede mo ba kaming tulungan? Pero sa totoo lang, ayaw din naman talagang tumulong ng Bunso, kaso yung ipinagawa sa kanya ng ex-girlfriend niya, hindi niya kaya, ang tatay lang ang makakaasikaso niyan. Pero nag-away kami ng tatay ko, ako na ang pupunta sa kanya. At hindi naman ako natatakot sa kanya. Hinayla ni Xiaowen ang Bunso para hanapin ang tatay, at sinabi sa matanda na may sasabihin ng Bunso sa kanya. Sabihan mo rin siyang huwag nang magmura, bakit ko naman susundin ang utos mo? Susundin mo ang utos ko. Tatawag ka lang ng lolo, susundin kita, lolo. Pasiga pa, lolo. Mabait na apo, may kailangan ka sa akin. Sumayaw na kayo kung gusto ninyo. Umalis na kayo. Ilang salita lang ni Xiaowen, napasaya na niya ang lolo. Pinaupo niya silang dalawa. Bawal mag-away. Sige, sabihin mo na. May inilabas si Sanmei na isang bote ng motay. Sa wakas, napakalma na niya ang ama. May ilang tao ang dumating sa punerarya, at natuklasan nilang si Laulio ay nabundol na at naging pira-piraso na ang katawan. Si Panzi ang unang bumagsak, sinundan siya ni Sanmei. Pero dahil matanda na ang ama at hindi na makagalaw, mag-uutos na lang siya sa tabi ni Sanmei. Si Sanmei pa rin ang gagawa ng trabaho. Sunod-sunod. Pagsasama-sama ng mga buto. Mula paa hanggang ulo, pabalik-balik. Una ang mga paa at kamay, saka ang katawan. Ang mga laman loob. Hindi pwedeng basta-basta, hindi pwedeng basta-basta, bungo at mukha. 23. Kilay, mata, ilong, bibig. Kilay, mata, ilong, bibig. Sa gitna. Tinatahi. Sa patnubay ng ama, sa wakas, naisaayos na ng Bunso ang bangkay. Nang makita ang bangkay na naisaayos na, punong-puno ng pasasalamat na tumingin ang dating kasintahan sa Bunso. Ngunit bigla na lamang bumagsak ang ama. Dinala nila agad ang ama sa ospital. Mabuti na lang at agad na naagapan kaya hindi na lumala ang nangyari. Nang mga oras na iyon, tumawag sa pangatlong kapatid. Narinig niya na may ginawang kalokohan si Xiaowen sa kindergarten. Pinapante siya agad ng ama nila. Agad na tumakbo ang pangatlong kapatid. Nakita ng ama kung gaano niya inaalagaan ang bata. Tuwang-tuwa ang ama. Kanina pa niya inaalala ang pangatlong kapatid. Akala ko'y ang taas ng pangarap niya. Mabuti naman at nakikita ko na ang pag-unlad niya ngayon. Di nagtagal, dumating na ang Bunso sa kindergarten. Ipinakita ng guro ang gawa ni Xiaowen. Puro korona at kabaong ang nakaguhit doon. Nag-aalala siya na may problema sa pag-iisip si Xiaowen. At hinayla pa niya ang mga kaklase niya para magtanghal ng ganitong palabas. Lumuhod. Ang mabuting anak ay nag-aalay ng pagdadalamhati, gabay sa pagpanaw. Nanay, pagpalain ka sa iyong paglalakbay. Ama. Nang marinig iyon ng bunso nilang kapatid ay natigilan siya. Pagkatapos ay napatingin siya kay Xiaowen. Hinawakan niya si Xiaowen at dinala sa harapan ng mga kaklase. Patawad sa aming pagkukulang. Nakita ko si Bunso na yumuyuko. Sumunod din si Xiaowen. Doon na natapos ang gulo. Pagkatapos ay pumunta ulit siya sa ospital para alagaan ang ama.
Tinatanong ni Bunso ang dahilan ng pagkamatay ng kuya niya. Unang beses na nagsabi ng totoo ang ama kay Bunso. Ang kuya mo ay nagligtas ng isang taong nalulunod. Ngunit siya naman ang nalunod. Buhay. Maliban sa kamatayan. Walang malaking bagay. At hanggang sa mga sandaling ito, naunawaan lamang ng bunso niyang kapatid, kung bakit labis na pinapahalagahan ng kanyang ama ang kanyang trabaho sa paglilibing. Nagsimulang magbago ang kanyang pag-iisip, simula sa araw na iyon, nagsikap siya ng 10 ulit, at sa kauna-unahang pagkakataon, sineryoso niya ang kanyang trabaho. Huling araw na ng lolo. Tinulungan ba siya ng mga tao? Nagbantay ba ang mabuting anak? Ako lang ang sumigaw. Sumabay ba ang mga tao? Hanggang sa maramdaman niya ng lubusan ng distansya ng buhay at kamatayan, noon lang niya naisip na ang trabahong ito ay napakaganda. Kapag walang ginagawa, sinimulan niyang pag-aralan kung paano ayusin ang relo ni Xiaowen. Maraming tao ang kanyang kinausap, sa wakas ay na-extract na niya ang data sa loob. Noong kaarawan ni Xiaowen, ipinagregalo niya kay Xiaowen ang boses ng kanyang lola. Nakapagluto na ako ng adobong tadyang at lotus root, Xiaowen. Saan ka naman kaya nagpunta? Umuwi ka na. Mag-ingat ka sa paglalakad. Uminom ka ng maraming tubig habang naglalaro ka sa labas. Tumambay ka sa may lilim. Ngunit habang unti-unting gumaganda ang kanilang buhay, biglang dumating ang tiyuhin ni Xiaowen. May kasama siyang babae, at sinabing siya ang tunay na ina ni Xiaowen. Sasabihin mo lang na tunay kang ina, tunay ka ng ina. Sasabihin mo lang na isasara ang account, tapos isasara mo na lang agad. Xiaowen. Ipinanganak noong ika-6 ng Hulyo taong 2015, alas 9 ng umaga. Nanganak ako sa kanya ng 27 oras. Ayaw talaga niyang lumabas. Sa huli, kinailangan siyang kunin sa pamamagitan ng cesarean section. Mayroong siyang hugis diamante na marka ng kapanganakan sa kaliwang bukong-bukong. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede kayong magpa-DNA test. Hindi ako sasang-ayon sa gusto mong pagpapatunay. Kakasimula pa lang nilang magkaroon ng relasyon ni Xiaowen. Tapos biglang susulpot ang tunay na ina. Siyempre, ayaw pumayag ni Sanmei. Pero pag uwi niya, hindi niya napigil ang silipin ng bukong-bukong ni Xiaowen. May nunal nga. Doon biglang nanghina ang loob ni Sanmei. Kaya tinanong niya si Xiaowen, nakita mo na ba ang nanay mo? Wala akong nanay, wala rin akong tatay. Buhat ako sa bato. Dumating ulit ang tunay na nanay ni Xiaowen kinagabihan. Gusto niyang kunin si Xiaowen. Lumuhad siya sa harap ni Sanmei at nagmano. Mabait ang puso ni Sanmei. Kahit ayaw na ayaw niya. Pero pumayag pa rin ako sa huli. Bigyan mo pa ako ng 3 araw. Sa huling 3 araw na pagsasama namin ni Xiaowen, sinikap ni Sanmei na mapasaya si Xiaowen. Sa bahagi ng pag-uusap ng mga magulang, sinabi ni Xiaowen ang nasa puso niya. Alam ko na. Niloko mo lang ako. Hindi ko na muling makikita si Lola. Pero, hindi na ako natatakot. Dahil, may tatay na ako. Pagkarinig ni 3 kapatid, nanubig agad ang mga mata. Talagang ayaw niyang mawala si Xiaowen. Pero ayaw din niyang mawalan si Xiaowen ng ina. Pagdating ng gabi, bigla niyang tinanong ang pangalan ng tatay ni Xiaowen. Pero bigla na lang nasabi ni Xiaowen, Mo Sanmei. Saan ba kayo nakatira? 73 Upper Heaven, YN Road, Yuhua District, Yanjiang City. Ano ang numero ng telepono ng tatay mo? Anong ginagawa mo sa ganitong oras? Nang mga oras na iyon, hindi pa alam ni Xiaowen na siya ay ipapamigay na. Habang natutulog siya ngayong gabi, dali-daling binuhat siya ni Bunso palabas, at isinakay sa sasakyan ng nanay niya. Pinagbilinan niya ang babae na maging mabuti kay Xiaowen. Ngunit nagising si Xiaowen. Xiaowen, makinig ka sa kuya mo. Tunay na nanay mo siya. Uuwian ka na niya ngayon. Hindi ako sasama sa kanya. Xiaowen, bitawan mo ako. Bitawan mo. Sumunod ka. Hindi ako sasama sa kanya. Sumunod ka. Wala akong nanay. Hindi ako sasama sa kanya. Kuya, hayaan niyo na kaming umalis. Sa huli ay binitawan din siya ni Sanmei. Hinayaan na lang niyang dalhin si Xiaowen. Sa sandaling iyon, ang alam niya lang ay hindi niya dapat hayaang mawala ang nanay ni Xiaowen.
Pero hindi niya inisip ang nararamdaman ni Xiaowen. Nakita niya itong patuloy na bumubugbog sa salamin sa likod. Nagsisisi na ang pangatlong kapatid na babae. Pangalawang kapatid na lalaki. Huwag ka nang sumigaw, Xiaowen, pangalawang kapatid na lalaki. Pangalawang kapatid na lalaki, lumapit ka. Huwag ka nang bumugbog, huwag ka nang sumigaw. Tatay. Tatay. Kinabukasan, nang magising siya, diretsahang tinanong ng mataba, "Tinananong mo ba si Xiaowen? Tinananong mo ba kami?" "Kami ang mga magulang niya. Nasa akin ang papeles niya." "Masyado kang selfish. Ang selfish mo. Ang selfish mo. Walang puso. Sus, kaya pala hindi ka gusto ng tatay mo. Sus, kaya pala niloloko ka ng girlfriend mo." At sa mismong kritikal na sandaling iyon, tumatawag ang kanyang ate, si Bunso. Umalis na si Papa. Biglang nawala ang ngiti sa mukha niya, at sumabay ang agos ng kanyang mga luha. Nagmadali siyang pumunta sa ate niya para ayusan ang labi ng ama. Sa huling habilin ng ama, ipinagkatiwala niya sa Bunso ang lahat ng gagawin sa kanyang pagpanaw. Pero ayaw niyang bumili sila ng kabaong. Ilagay na lang daw ang abo sa isang lata ng gatas. May iniwan din siyang palaisipan sa Bunso. "Paano mo ako ipapadala? Bahala ka na. Ituturing ko na lang itong isang palaisipan na iniwan sa iyo ni Papa. Kung hindi mo mahulaan ang sagot, mananatili ako sa loob ng garapon na ito, at hindi lalabas." Hindi pwede, malinaw na nakasaad sa testamento ni Papa, na gusto niya ng kakaibang libing. Paano pang nga ba magkakaiba? Hindi naman ililibing sa lupa, kailangan pa bang itaas sa langit? Ang sinabi ng ate ay biglang nagbigay ng ideya kay Bunso. Kinuha niya ang abo ng kanyang ama. Nanghiram siya ng napakalaking paputok sa kapitbahay. Tapos ay ibinuhos niya ang lahat ng abo sa loob ng paputok. Pagkatapos ay pumunta siya sa tabi ng ilog. Kahit anong pigil ng ate niya, tinuloy pa rin niya ang pagsindi ng mitsa. Ang liwanag mula sa ama ay nag-ilaw sa madilim na kalangitan, at nagbigay liwanag din sa puso ng Bunso na halos mamatay na. "Papa, tama na ba ito? Disente na ba?" Biglang may tumawag kay Bunso. Nawawala daw si Xiaowen. Dali-dali silang nagmaneho para hanapin si Xiaowen. Wala silang nahanap. Wala rin sa mga karinderya sa malapit. Wala rin sa kindergarten. Pinuntahan na nila ang lahat ng posibleng mapuntahan ni Xiaowen. Pero hindi pa rin nila ito mahanap. Hanggang sa hating gabi, bumalik sila sa tapat ng tindahan. Doon lang nila narinig ang boses ni Xiaowen. "Kuya." "Saan ka ba pumunta? Tinatanong kita, saan ka ba pumunta? Anong oras na ng gabi? Saan ka ba nagpupunta ha? Paano kung makidnap ka ng masamang tao? Paano kung mawala ka?" "Ang pangalan ng tatay ko ay Mo Sanmei. Nakatira kami sa 73 Hualien Road, Yuhua District, Yanjiang City. Paradise. Hindi kita iiwan." Pagkatapos noon, lumapit ang Bunso at mahigpit na niyakap si Xiaowen. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang mawala pa si Xiaowen sa kanya kahit na ano paman. Di nagtagal, nagpakasal na sina Mataba at White Snow. Nang araw ng kasal, dumating ang nanay ni Xiaowen. Alam niya na sa puntong ito ay mayroon na silang matatag na pagkakaibigan ni Xiaowen at ng Bunso. "Bumili ako ng maraming gamit para kay Xiaowen. Pagkatapos kong ibigay ay umalis na ako agad. Ngunit sa oras na iyon, may sumagi sa isip ng bunso kong kapatid. Kaya mo bang gawin ang trabaho namin?" Mula noon, si Xiaowen ay nagkaroon na ng tatay at nanay. Magkakasama silang nakaupo at pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Doon naroon ang kanilang pamilya, at ang walang katapusang pag-aalala.
Hindi lang ang dugo ang nagpapatunay ng pagiging magkakamag-anak, isang papa mula kay Xiaowen. At ang ayoko siyang nakikitang umiiyak mula kay Sanmei. Ang naglapit sa dalawang nag-iisa sa karagatan ng mga tao. May nagsasabi na ang important matters in life ay tungkol sa kamatayan. Dahil ang mga funeral director ang pinakamalapit sa pagpapalem. Mayroon ding nagsasabi na tungkol ito sa buhay. Dahil ang bawat karakter ay nagpupumiglas sa putik habang umaasa sa liwanag ng mga bituin. Ngunit habang kasama natin sina tatlong kuya at Xiaowen sa paglalakbay na ito sa mundo ng mga tao, doon natin mauunawaan na ang mga malalaking bagay sa buhay ay hindi kailanman ang katapusan, kundi ang mga sandaling nagbigay ng init sa ating buhay. Sa huli, sana'y maging katulad din tayo ni tatlong kuya. Dito sa mundo, ang pag-ibig lamang ang mahalaga.